Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Pag-usapan lang natin itong nasa ating screen. Ayan mga kababayan, ay nangyari kanina sa isang episode ng It's Showtime. Ito pong dalawang host, si Bisiral at si Bong Navarro, ay tinawag itong susunod na contestant. Ayan, makita nyo naman sa screen Heto ang susunod. Kasi merong naunang contestant sa kanya, so ang susunod itong si Christy. Yung Christy po yung pangalan ng contestant na nakapula. So nung tinawag yung Christy, lumapit na itong contestant, pero pinabalik ni Bisiral. Ayaw kasi tawaging vice ganda kasi hindi naman maganda tayo naman, hindi naman importante yung yung ganda physically, di ba? Ang importante, mas maganda yung sabihin na maganda yung kalooban. Di ba? Anuhin mo yung ganda mo physically, kung ugali mo naman hindi maganda. So siguro mas magandang maging batayan natin ng ganda ay yung pag-uugali, 'di ba? Yung pagkatao. Kaya nga ayoko gamitin yung vice ganda kasi hindi naman talaga maganda Actually pangit Hindi yung mukha kasi walang sa daming pera ba naman yan, dami ng dinaan ng facial facial, diamond peel, kung ano-ano, laser. So, maganda, makinis yung mukha. Ayun ang physical appearance ni Bisiral. Pero, ayoko siya tawaging vice ganda kasi pangit nga. Pangit kasi yung pagkatao. Pasensya na po sa mga sa mga matatamaan. Dito nyo makikita itong pangit na pag-uugali nung iniidolo ninyo. Sa totoo lang, real talk lang tayo. So mamaya malalaman nyo, balikan muna natin itong nangyari. Tinawag itong si Christy, pinabalik. Kasi napansin ko, may naisip si Bisiral na patama. Pansinin nyo, mamaya piplay ko yung video. May naisip siya kaya pinabalik niya yung Christy at nung bumalik na, eto ang susunod, si Christy. Lapit agad itong si contestant, sabi nung contestant, "Hello madlang people, mabuhay." Ngayon biglang banat ni Bisiral. Anong pinagkakaabalahan mo, Christy, bukod sa paggawa ng kasinungalingan? Ulitin ko. Yung contestant tinawag, sumigaw ng "Hello madlang people, mabuhay." Pagharap ngayon dun sa pinaka-sentro ng stage, tinanong ni Bisiral, anong pinagkakaabalahan mo, Christy, bukod sa paggawa ng kasinungalingan? Yung tanong ba na yan para sa contestant? Tanong ko sa inyo. Tanongin ko kayo, diretsahan, mata sa mata. Yung mga panatiko ni Bisiral, panatiko ng It's Showtime, kanino niya pinapatukuyan yung tanong? Ano pinagkakabalahan mo, Christy, bukod sa paggawa ng kasinungalingan? Para kanino yun? Para sa contestant? Kapag sinabi niyong para sa contestant, wala na. Kailangan niyo na magpa-check up. Kailangan niyo na magpa-konsulta sa doktor, lalong-lalo na yung doktor sa utak. Kapag sinabi niyo na itong tanong ni Vice Ganda ay para dito sa contestant. Merong pinapatamaan si Bisiral. At yung pinapatamaan niya na Christy ang pangalan, isinasabihan niya na ang pinagkakabalahan nito ay ang paggawa ng kasinungalingan. Yan mismo, dyan sa sa video na yan. Eto, piplay ko yung video para makita ninyo mga kababayan at tingnan nyo kung gaano kasama, kapangit ang pag-uugali na itong inyong iniidolo. Itong si Bisiral na inyong iniidolo. Tingnan nyo gaano kapangit. Yung mukha, tad-tad na ng facial yan. Diamond peel, kung ano-anong peel, laser, kuminis na yan. So, pwede nating sabihin na makinis yung mukha pero hindi naman ganun kagandahan. Pero ang importante, yung kalooban mo, pag-uugali mo Ngayon, tingnan nyo kung anong klaseng pag-uugali meron ito. Kasi alam ko bilib na bilib kayo dito Pag nagsalita to, bilib na bilib kayo. Kulang na lang sambahin nyo Bait na bait kayo dito Bilib na bilib kayo dito
Eto, panoorin po natin yung video. Eto na ang susunod si Christy! Go, Christy! Oh, wala. Ayan. Tinawag yung contestant at hindi gumana yung mic. Kaya ang gagawin dito, pababalikin. At yun yung nagkaroon ng pagkakataon si Visceral na makapag-isip ng patama. Eto. Isa pa. Okay, kapag kailangan bumalik ka doon, sayang kasi sigaw. Kasi bubuelo kasi pabuelo. Lalabas siya pag bumuelo eh. Go! Christy! Hello! Ayun, Ano sabi diba? sa'yo. Ano ba? Yes! Kamusta ka, Christy? Anong pinagkakabala mo, Christy? Bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan? Racket na. Ayan mga kababayan, narinig nyo ha. Nung tinanong ni Visceral kung anong pinagkakabalahan maliban sa paggawa ng kasinungalingan, bigla nagulat yung contestant ha? Oh. Kasi alam niya hindi para sa kanya yung tanong. Yung tanong ni Visceral ay patama sa isang tao na ang pangalan ay Christy. Mamaya pag-usapan natin yan. Ito kasi ang problema mga kababayan dito kay Visceral. Ang hilig niyang magpatutsada, ang hilig niya gumawa ng issue, ang hilig niya gumawa ng gulo. At kapag siya naman ay binalikan na, bigla siyang tatahimik, na feeling magpapa-feeling biktima na naman siya, hanggang sa dumating yung punto na mananawagan siya sa kanyang mga panatiko, hihingi ng tulong sa kanyang mga troll. At etong mga troll naman, sasabihin ipagtatanggol, sasabihin walang kasalanan si Visceral, ipagtatanggol, at mas magagalit pa dun sa taong pinatamaan ni Visceral na nananahimik naman. Nananahimik yung tao. Kasi ito na. Itong Christy na binabanggit ni Visceral, real talk na lang po tayo. Hindi naman tayo mga bata, hindi naman tayo mga grade 1 o kinder, hindi naman tayo bobo, hindi naman tayo tanga. Alam natin ang tinutukoy ni Visceral diyan sa pagsabi niya ng Christy at sinasabi niya na ang ginagawa ay pawang kasinungalingan. Ang tinutukoy niya dyan si Christy Fermin, si Nanay Christy Fermin. Wala namang iba eh, diba? Etong mga panatiko device, kapag sinabi nyo na iba at hindi kayo nag-agree sa akin na si Nanay Christy Fermin yung tinutukoy ni Visceral, sasabihin nyo iba, siguro pinakamaganda magpa-check up na kayo. Kinakailangan nyo na ipa-check up yung mga isip ninyo, mga utak ninyo. Kailangan nyo na magpa-doktor, sa doktor ng may kinalaman sa pag-iisip. Di ba? Lahat ng tao alam yun. Walang pwedeng refute doon sa katotohanan na ang pinatatamaan ni Visceral dyan sa bidyong yan ay si Nanay Christy Fermin. Ito kasi, si Nanay Christy Fermin, ito, sinusubaybayan natin yan. Walang issue tungkol kay Visceral. Ang tagal na. Yung huling issue na pinag-usapan ay yung cake. Oh. Sabi nga ni Nanay Christy, si Nanay Christy, hindi galit kay Visceral, hindi galit kay Vice, hindi galit kay Meme Vice. Hindi lang siya sumang-ayon doon sa sa ginawa ng dalawa na kabastusan, kaya nga pinatawag ng MTRCB at nasuspend itong Showtime dahil sa kabastusang ginawa nila. Na halos lahat naman ng tao ay nag-agree na kalaswaan yung pinakita nila dun sa issue ng icing. Yun lang, alam ko yun lang ang pinakahuling issue na tinakel ni Nanay Christy. At wala na siyang sinabi tungkol pa dito kay Visceral. At paulit-ulit yung sinasabi, hindi ako galit kay Vice Ganda. Hindi lang kami sumasang-ayon doon sa ginawa niya, yung huling-huling issue. Pero pagkatapos nun, wala na ako naririnig eh. Kayo ba meron? Kung meron nga, pakicomment nyo nga. Pero alam ko wala na nang issue eh. Wala nang issue na ganun kabigat, kasing bigat nung icing incident. Kumaga tahimik na, tapos ngayon ito. Baba natin itong si Visceral. Parang sinasabi niya na ang ginagawa ni Christy Fermin, ni Nanay Christy Fermin, ay mag-imbento o gumawa ng kasinungalingan.
Ayun yung sinasabi niya dyan. Hindi ko lang alam kung ano maging reaksyon ni Nanay Christy tungkol dito, pero foul ito eh. Pero mo, sabihan mo on live television na itong Christy, itong Christy ang ginagawa gumagawa ng kasinungalingan. Kasi yun yung tanong di ba? Ano yung tanong? Ano pinagkakabalahan mo, Christy, bukod sa paggawa ng kasinungalingan? Yun yung tanong Nagsisimula na naman si Visceral. Inumpisahan mo to. Alam ko, hindi naman basta-basta tatahimik lang si Nanay Christy tungkol dito. Bagamat hindi mo diniretsa. Pero alam mo, mas maganda diniretsa mo na lang Kasi nangyayari, lumalabas ngayon, duwag itong si Visceral Patatamaan mo yung tao ng pasimple, ba't hindi mo patamaan ng diretsahan? Ito pag nalaman to ni Nanay Christy, sigurado babanatan na itong si Visceral ng diretsahan Kasi patalikod bumira Pasimple bumira, patalikod bumira, ba't hindi ka humarap? Ibig sabihin, duwag ka. Ibig sabihin, umaasa ka dito sa mga trolls mo. Sasabihin ng mga trolls mo, wala naman sinabing ganyan. Hindi naman si Christy Permin pinapatamaan yan. Pero hindi naman siguro tayo mga bobo para sabihin na hindi si Nanay Christy yun. Si Nanay Christy yung pinapatamaan niya. Ang bobobo nyo. Sa totoo lang, kung hindi nyo alam yun. Tapos ito, tignan nyo. Caption ng Kapamilya Kingdom. Ibang Christian, Meme Vice. Imbis na medyo malungkot itong Kapamilya Kingdom, natuwa pa. Natuwa pa dito sa katarantaduhan ni Visceral. Di ba? Ito, ayan may mga comment Basahin natin ilang komento dito. Ano sabi? Kaabang-abang yung pag-usok ni Manay. #Christy Permin. Buti pa to. Buti pa itong isang netizen ito. Alam na alam niya kung sino yung tinutukoy ni Visceral. Ito pa, itong top fan ni Visceral. Na talagang hangang-hanga sa kanya. Kung pwede na lumuhod sa harap ni Vice. Eto, bilib na bilib Very well said, Meme. Very well said daw. Nang insulto ka na ng tao, very well said pa rin. Ay, nako, yamot na naman si Manay. Pagpipestahan ka na naman ng grupo niyan, Meme. Favorite ka nila gawa ng issue. Umuusok na naman ng show niyan sa paglait sa'yo. Alam nila na na babalikan sila. Christy Marites Permin, bakit ka nag-guest sa Showtime? Ba't di mo sinama yung dalawa? Ayan, tiga mo. Christy Permin, tuwa-tuwa sila sa kalokohan nila. Sigurado mapapanood tong video ko ni Nanay Christy. Kahit sino naman magagalit kapag ganyan. Basta ito lang naman mga kababayan, tapusin na natin. Huwag na natin masyadong pabahay. Napakasimple lang ng gusto kong sabihin sa inyo. Dito makikita natin ang tunay na pag-uugali ng idol ninyo. Pasensyaan tayo. Real talk lang po. Bastos ang iniidolo ninyong si Visceral. At isa pa, dapat kung may problema ka, sabihin mo diretsahan. May problema ka kay Nanay Christy, sabihin mo diretsahan. Hindi yung ganyan gagamit ka pa ng contestant. Nagulat tuloy yung contestant Ano pinagsasabi nito na na gumagawa ako ng kasinungalingan? Nagulat yung contestant gagamitin mo pa ibang tao para makapanira ka ng ibang tao. Gagamitin mo yung walang kaalam-alam para lang makapanira ka o makaganti ka sa mga tao nga ang ginagawa lang naman ay pinapansin yung mali mo para at least ma-realize mo yung mali mo at mabago mo yung sarili mo. Ang problema kasi dito, napakayabang Ayaw tumanggap ng mali. Feeling niya, lahat ng ginagawa niya tama. Feeling perfecto. Etong ina-idol yung si Visceral. Biruin ninyo, lahat ng mga pinatawag na MTRCB, lahat nagsisorry. Pero itong Tolongges na to, hindi to nagsorry kahit isang beses.
Eto ngayon, gumagawa siya ng issue, gumagawa siya ng gulo. Tayo natin kung ano mangyayari. Sigurado to the rescue etong mga troll. Ito lang naman yung ano niya, pinaka ano niya yung army niya, yung troll army. Troll army niya ginagamit niya para ipagtanggol siya at palabasin na biktima siya, na nakakaawa siya. Walang iya. Kapal na muka. So, ayan lang mga kababayan. Hintayin natin yung magiging reaksyon ni Nanay Christy. Kung meron man, kasi depende yan kung papansinin ba ni Nanay Christy to o hindi. Basta yun lang, gusto lang sabihin sa inyo na hindi maganda tong ginawa ni Bisiral. Kabastusan, paninira sa taong nananahimik na hindi naman siya inaano, na matagal na panahon na. Hindi naman siya pinipersonal. Pero bakit ganun Bakit ganun? Personal ang banat niya, patalikod pa, patraidor pa. Diba? So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.